Hello, hello! Kamusta? Nandito na naman si Mrs. Kat at samahan niyo ako sa panibagong linggo. So, eto, nagluluto ako ng aking kinopyang recipe. Kaya gayang recipe online. Magluluto tayo ng creamy mushroom chicken. Naks! Kagaya nga ng sabi ko sa inyo dati ay hindi naman talaga ako magaling magluto at kopya-kopya lang ako sa mga recipes online. And in fairness, kahit na tansya-tansya lang ang recipe natin dito ay ang sarap nito. Iluluto ko ulit to at kinain naman ng mga anak ko. So I guess may bago akong recipe. So ayan, para mas maging masustansya or healthy, nilagyan ko lang ng parsley sa taas. Ayan. Ang sarap niya ha, kahit na first time ko. Yes, binola yung sarili. So, ayan no, may pag-plating pa. Magluluto ulit ako niya next time pag nandito si Daddy para matikman niya naman. May papakita ako sa inyo guys. Feeling ko hindi kayo lahat magugustuhan to, pero gusto ko kasi ng maging mas maluwag yung space para yung isang side ay magamit for storage. Ano ba? Sige na, papakita ko na sa inyo. Arte ko. Naaalala niyo pa ba tong corner na to? Ginawa ko to noon at puro may mga display lang siya. So ngayon dahil gusto kong mag-create ng mini pantry at para mapakinabangan natin yung space ay nilagay ko na tong mga ibang alak sa taas na pinaka-shelf. Tapos ito meron na tayong shelf na kung saan nakalagay yung mga spices o yung mga iba pang gamit na pangluto. Actually, kulang pa to eh. So, maglalaan pa ako ng budget para makabili ulit ng mga canisters. At yung iba namang mga lagayan dito ay matagal na naming ginagamit. So, ayan siya. Next time, mas marami na yan. Tapos, bumili ako nito sa Shopee, nitong plastic crates para naman sa mga bawang, sibuyas. Ayan. Maganda siya kasi nai-stack siya. Tapos, okay din yung itsura niya. Hindi na sila magsisiksikan sa isang parang lagayan. Tapos, nandyan din yung mga itlog, may uling para iwas molds, at mga konting decor na meron na ako dati pa. Tapos, eto, meron akong jar dito na ginagamit namin kapag may mga snacks kami na sobra, like popcorn or yung mga cookies na gawa ni ate. Ito namang wipes at saka tissue, walang lagayan yan dati kung saan-saan lang nakalagay. Pero ngayon, meron na siyang lagayan. At sa pinakababa, naglagay ako nitong cute-cute lang na eco bag. Ayan. So, ayan, hindi na siya basta design lang at may pakinabang na tong maliit na corner dito. Plano ko pang dagdagan next time. Tapos, yung table, alam kong mahal na mahal yung table namin na yun. Pero, binenta ko na kasi may mga molds na ako na nakikita sa taas. Tapos, yung paa nun, puro ngat-ngat na rin ni Mojo eh. Kaya, bago pa maubos ni Mojo, binenta ko na. Actually, gusto ko nga sana ng mas malaki nito. Siguro next time kung kaya magpa-customize at mas may budget, gusto ko mas malaki yung size nung pinaka-table sa taas. Tapos, ang gusto ko dito kasi yung ilalim niya, ayan no, may lagay ng mga kaldero at storage. Kasi dati, pag nagpapatuyo kami ng mga nahugasan, nilalagay lang sa taas, hindi namin magamit yung lamesa. Tapos, ayan, ang gusto ko rin dito dahil space saver siya, itong mga stools, stackable siya. So, kapag hindi ginagamit, pwedeng naka-stack siya. At kapag gagamitin na, ayan, tatanggalin lang at pwede nang magamit kung ilan man. Pero 5 lang yung pinili ko kasi 5 lang naman kami. Ayoko na mag-predict na madadagdagan pa kami ng isa.
So, ayan. At alam ko, mas aesthetic yung dating itsura. Pero ito kasi yung mas convenient at mas makakapag-maximize ng space namin sa ngayon. Maybe in the future, bibili ako ng ibang lamesa. Pero for now, this is it. Happy naman ako sa naging result. At masaya ako dahil kahit papano nga na-maximize ang space. So, what do you think? Comment ka naman. Sabihin mo sa akin kung what do you think. Late na. I see my classmates. I see. This week din ay celebration ng Foundation Day nila sa school ng mga bata. So, ayan, may pa-costume sila at may mga performances. Dito sa day 1, dyan yung mga parade-parade ng bawat estudyante, mga cheering, ganyan. Tapos, para hindi kami gutumin ay nagbaon na kami ng aming meal. Yan. Tapos, may mga inumin din kami. Nagdala din kami ng parang cooler. Tapos, nilagyan namin ng yelo na madami. May mga sesto, Milo, malamig na tubig. At, ayan, sobrang dami ng tao. At medyo mainit. Pero, masaya kasi bonding time namin tong pamilya. Dito rin namin makikita kung paano makitungo yung mga anak namin sa mga classmates nila. At nakikilala namin yung mga kaibigan nila sa school. Di na ako masyado nakapag-video pero ito yung mga pictures nila sa event. Oh, sige. Let me see who can fit. Oh, you can fit. Run ka nga, Tan. Go. Oh, dali. Run daw kayo nila ate. Day 2 ng Foundation Day sa school ng mga bata at nandito ako kasi sinamahan ko si ate kasi kasama siya sa concert or yung performers sa school nila. At ito ako, nandito, binabantayan ko siya kasi nga hindi naman to sa school eh. So, medyo malayo siya sa school. Nakakatuwa lang din yung mga bata, no? Ang gagaling nila mag-perform. Pangarap ko yung mga ganyan na hindi ko ginawa dati kasi napaka-introvert ko nun. So, ayun. Wait lang tayo dito. Tapos, bumili na lang din ako ng aming lunch dito sa food truck na Jollibee. Wow. Yan. First time ko kaya makakita ng food truck na Jollibee. Yun. Order na tayo. Ang dami kong pinuntang mga party. Diba? May concert pa. At ngayon, magpa-party din ako sa paglilinis dito sa bahay. Ang daming labahan. Ang daming lilinisin. Tulungan niyo naman ako. Tara. So, ayun, kagaya ng sabi ko sa inyo last time, dahil tapos na nga tayong maglinis sa balcony, at tapos na rin sa dressing room, yung mag-ali-alikabok, pero makalat na ulit yung daming nakakalat na mga damit. Ayan. Dito naman tayo sa aming CR. So, kung hindi nyo na itatanong, share ko lang din. Isa sa mga weakness ko talaga ay yung pagkuskos. Basta yung something hard na force na kailangan gamitin sa kamay, lalo na sa aking right hand. Kasi nung bata ako, mga grade 1 ako noon, nagkaroon ako ng accident na hindi ko na malaya. Naglalaro kami ng open the basket sa labas.
Tapos, kakagising ko lang. Syempre, kapag bata ka, di ba, hyper yung mga laro nyo. Yan, happy-happy. Tapos, edi yun, nag-open the basket kami. Tulak ako nung isa kong kalaro. Tapos, normal lang naman ako. Wala naman ako napansin. Actually, nung nadapa ako, mas una ko napansin yung tuhod ko. Kasi, parang sumakit, nagkasugat ata. Tapos sabi ko, sige, papasok muna ako sa loob. Something ganun. At, pagpasok ko sa loob, tinry kong punasan yung aking noo. Pero sa laking pagkakagulat ko, ay nakatiklop yung aking thumb doon sa aking right hand. So, parang naka number 4 ako sa kamay. Ganon. Yung kamay ko naka 4 na sign. Tapos yung thumb ko nakatupi. Ewan ko kung na-picture out nyo, pero ganun yung nangyari. So, ayun. Sobrang na-shock ako. Nagpanik talaga ako. At sinabi ko kagad sa kuya ko. Kasi parang yung kuya ko lang yata yung nandun nun. And nung bata ko siya talaga yung kaklose ko. Tapos, ayun, parang nagpanik din siya. Hindi ko na maalala kung ano nangyari sa kanya, pero parang nanghina ata siya, pati si ate. Yun, tapos sinabi na namin sa nanay namin at alala ko pa nun parang, di ba, na ano yung kamay ko, tapos sabi ng kuya ko, umupo ka muna, magpahinga ka muna dyan. Parang nagtatry siyang magpaka-doktor at tinatry niyang i-resolve yung problem. Syempre, nagalit si nanay nun kasi, ano ba naman, natutulog lang kayo dyan kanina, nag-siesta kami, tapos gumising at lumabas agad, tas yun. Pero, now, nananay na ako, I understand na hindi yun galit. It's more like, na-frustrate siya, nainis siya, na, nag-worry. Yun. Kasi minsan, iba-iba naman tayo ng outlet kung paano natin ilalabas yung pagka-worry natin, and yung iba ganun. So, ayun, tinawagan agad nila yung tatay ko nun na nasa office pa, at umuwi din si tatay. Tapos, tinry akong dali ni tatay nun sa mga manghihilot, pero hindi ko talaga kinaya. Tinitry nilang ibalik yung, naalala ko lang ngayon, parang sumasakit na naman. Ayun, tinatry nilang ibalik yung aking thumb. Parang binibend nila, pero sobrang sakit. As in, nagwawala talaga ako doon sa manghihilot. Kaya, hindi na nila pinilit at dinala na ako sa orthopedic. Ayan. Tapos yun, nagkaroon ako ng cast. Mga 6 months yun na nakasemento yung kamay ko. And ang hirap kasi yung right hand ko yun diba? Yung, talagang ginagamit natin sa pang-araw-araw. So, ang hirap ng paggalaw ko noon. Naalala ko noon, nag-swimming pa kami. Tapos, gusto ko talaga mag-swimming sa dagat. Nakataas yung kamay ko habang swimming. So, ayun, ang haba ng kwento ko. Ayan, natapos na natin ang paglilinis ng ating CR. Try naman natin. Medyo busy pa rin kasi ganito talaga pag magde-December at holidays, ang daming ginagawa, ang daming pinagkakabisihan, lalo na sa school ng mga bata. Madami silang mga events. So, ayun. Salamat sa panonood guys at sana mag-comment kayo sa baba. Kwento rin kayo ng mga experiences nyo ng mga bata kayo. Yan. So, ayun. Okay na to. Makakalat na ulit yan sa susunod at maglalaban na rin ako. Sige guys, thank you for watching. Bye-bye!